Unang-una sa lahat po, itong papansin ni Franz Castro. Ito kanyang papansin sa mainstream media. Kitang-kita naman natin yung kanyang diversionary tactic. Actually, sinabi ko na yan kaganina. Kung hindi nyo po pala napapanood yung kaninang aking live, kung tayo po ay nagkakape dyan sa may malapit sa tallest building ng Japan, pinag-usapan natin yan. Sa tingin ko, ito pong pagsampa ng kaso dito po kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ni Franz Castro, na alam naman ho natin, yan ho ay yung Makatae Black at saka Makapera Black. Yan ho ay isang diversionary tactic doon ho sa napakalupit na hamon ni Pangulong Duterte. Ano ho yung hamon na yan? Unya-unya. Mamaya natin pag-usapan yan. Pero pag-usapan muna natin ngayon pong tungkol ho dito sa kaso na sinampa. Tingnan ba natin, meron ho bang saysay? Mari kayang makulong si Pangulong Duterte? Pag-usapan natin yan kasi may punto siya doon, May punto siya na wala ng immunity si Pangulong Duterte. Immunity po yun na wala. Pero respeto, nako, ewan ko na lang. Alam naman natin sa Pilipinas yung mga ganyang bagay, di ba? So pag-usapan ho natin yan, Pag-usapan po natin, eto na po. Pasok, pasok, pasok! Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Kaugnay yan sa umunay pagbabanta ng dating Pangulo sa kongresista. Ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Ian Cruz. May halong pagbabanta raw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats. Kala ko rape threat grave threat pala. Sabagay, hindi naman gagawin ni Pangulong Duterte. Grave threat. Okay, linawin natin, baka mamaya may madumi mga pandinig ninyo grave threat to yung kaso. Kasi daw, di ba sinabi ni Pangulong Duterte na keso yung confidential funds para gamitin para patayin daw etong si Franz. Nako. Mahirap yan. Mahirap yung pinagsasabi nito ni Franz. Mamaya pag-usapan natin In relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo, partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Nako! Yung sinabi niyang itong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression, the figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. Nako! So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng yung mga politiko na mga pasikat na mga abogado. Meron akong kilala dyan Ayoko na lang magsalita. Meron akong kilala sa mga yan Basta ito lang, meron akong kilang dahu. Naku po, may dahu. Dahu. Kasi minsan nag-perform ang Mocha Girls sa isang KTV. Itong KTV na to, kilala itong KTV na to. Diyan sa may Quezon City. At nakita ko, may nagtatago. Nagkukubli. Hindi ko na lang sasabihin basta isang abogado na mahilig pumapel sa politika. Sabi ko nga, linis-linis ang kabrad Kumakapon na ka kay Duterte nun Kala mo, kalinis mo. Nako, ayoko na lang talaga magsalita. Dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba?
after 12, literally 12:0001 o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Nako. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ng reklamo. Karaniwang pangalan daw ang France at wala namang binanggit na Castro. Yun eh. Alam mo, minsan talaga walang kokote ang ilan nating mga kababayan, di ba? Alam mo si Pangulong Duterte, simple lang yan pero rak yan. Simple lang, bakit? Alam nyo ho ba sa libel, napaka-importante na dapat ay talagang identified kung sino yung sinasabihan mo. Maging sa ibang kaso, kailangan identified. Hindi pwedeng first name lang, palayaw lang. Kailangan talagang sure. Pambira. Malay mo si Franz ano yun. Franzen, ano yun yung artista? Malay nyo naman yun ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Nautakan sila dyan sa totoo lang Wala kasing ayun, si Franz Prieto. O kaya, di ba? Hindi nila alam kung si Franz Dakuy-Kuy o Franz Sinatra. Sabi ko nga, minsan talaga itong mga abubobo Alam mo yung mga abubobo na anyway, ginagamit lang nila yung pagkakataon, publicity, ika nga. Alam mo naman yung mga ibang abubobo. Hindi ko nila sasabihin kung sino yung mga abubobo Mahilig sa publicity yan. Kasi pag bobo, kailangan ng publicity para sumikat, para merong kumuhang kliyente. May kilala akong ganyan yung isang abubobo, laging talo sa kaso, tapos laging talo, wala pang kliyente, kaya mahilig mag-vlog, mag-social media, nagpapasikat ang animal. Kaya minsan may mga pumapatol sa mga ganyang kaso kahit alam naman nila na medyo alanganin na manalo. Bakit kanyo? Hindi nga identified kung sino yung Franz. Di ba? Pambira. Wala Pag mahina talaga mahina ang utak, mahina talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. At saka alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, pinagtanong-tanong natin sa mga abogado yan kung merong bang basihan yung tinatawag na grave threat na ginawa ni Pangulong Duterte. Una, hindi ho identified. Pangalawa, kung ito man ay matuloy, sabihin talagang alam niyo maayos, di ba? Una-una, bailable din yan daw tayo nang kwento sa akin, bailable yan. Ibig sabihin, hindi naman naharap si Pangulong Duterte. At tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay dating presidente. Anong ibig sabihin yan? Marami hong koneksyon yan. Alam naman po natin ng presidente ang naglalagay na mga judge sa mga nagre-retire na, yung mga napapalitan na. I mean, hindi ko naman sinasabing bibigyan nila ng pabor si Pangulong Duterte, pero nasa Pilipinas tayo Alam mo natin yung mga ganyang di ba? So, it's just a waste of time, ika nga. Okay? Hindi ko sinasabing justified Ang akin lang, this is an obvious waste of time. Itong klaseng pagsampa na ganito. Pero bakit kanyo ginagawa? Dahil nga po sa dahilan na gusto nilang magkaroon ng ibang balita na maibabalita ang social media. Kasi nga naman, kung walang ganyan, ano ibabalita nila patungkol kay Pangulong Duterte? Pag-iiwanan ho sila ng social media. Alam nyo, this is a lesson
mula nung 2016 pa. Actually, even before 2016, 2015. Although na-realize na lang ng mainstream media ito after the election. Akala ng mainstream media, sila pa rin ang nasa pangunahing pinapanood ng tao para magkaroon ng balita, di ba? Yun ang akala nila eh. Pero dahil dun sa 2016 na nanalo ang isang presidente because of social media, and social media talaga ang nagtulak kay Pangulong Duterte para manalo, doon nila na-realize na hindi na nila pwedeng itanggi na malakas si Pangulong Duterte sa social media. Therefore, kahit hanggang ngayon, napakalakas pa ho. Kaya nga ho, kaliwat kanan ang topic pa rin sa Pangulong Duterte sa social media dahil napakalakas ho ni Pangulong Duterte dyan. Hindi ho nila pwedeng i-deny yan. Remember, media, mainstream media is still a business. Negosyo ho yan. Huwag ho kayong maniniwala sa mainstream media na para sa bayan. Tinatarantado ho kayo niyan. Hindi ho totoo yan. Ang hamon nga ng isa kong kaibigan sabi nung aking kaibigan, gusto mo mawala ang bad news? O gusto mo mawala yung exaggerated news sa mainstream media? Gusto mo matanggal yan? Ipagbawal ang commercial sa mga news. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ho ba, sa Pilipinas, pinakamaraming news pinakamaraming advertisement ay during the prime time news. Nandoon talaga. Aside from, nagkukumpit yan syempre sa noontime show. Pero ang isa sa mga income generating na pagdating mo sa mga network, sabihin mga TV network, walang iba kung hindi ang prime time news. At alam naman po natin, pagdating sa prime time news, ang pinakamabenta sa lahat ay politika at mga exaggerated na news. O yung mga, pasensya na uli sa term, ito po ang ginagamit talaga, ay yung mga sinasalsal na news. Tulad ng ganito. So, hindi nila pwedeng i-deny ang kasikatan ni Pangulong Duterte. May binitawan si Pangulong Duterte na salita. Ano yon? Paghahamon niya sa kamera. Isipin nyo ito ha. Ito ho ang laman ng buong social media. Paghahamon ni Pangulong Duterte na patungkol po sa huwag magbayad ng tax. Ito ho'y seryoso. Seryosong pang-iengganyo ni Pangulong Duterte. Seryosong pag-utos niya sa kanyang mga tagasunod na huwag magbayad ng tax until buksan ang audit ng kamera. Ipakita ko saan napupunta yung ating tax. Yan ho ay isang napakalaking news sa social media. Pero bakit kanyo hindi binabalita sa mainstream media? Kasi nga ho, sinapawan Sinapawan kuno ng isang walang kwentang issue. Ano yun? Dinimanda si Pangulong Duterte.